Weather update tayo mga kapatid, patuloy nga nating binabantayan itong bagyo, itong dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin muna natin itong bagyo sa labas ng ating PAR na kaninang umaga yan po ay naging bagyo ayon sa Pag-asa or itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito pong bagyo sa labas ng PAR ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,910 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay babantayan natin sa mga susunod na araw dahil yan po ay posibleng lumakas at umabot sa typhoon category bago makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. At if ever nasa loob na po yan ng ating PAR, yan po ay mabibigyan ng local name na Uwan. Ito rin po ay kikilos patungo dito sa eastern section ng Northern Luzon at posible pong umabot sa super typhoon category. Again, ito po ay babantayan natin in the next few days sa posibleng pagbabago sa kanyang lakas at direksyon dahil nga kapag panahon ng amihan, mataas po ang tsansa na nagla-landfall ang mga bagyo. Maliban dito sa bagyo sa labas ng ating PAR, silipin naman natin muli ang bagyong Tino na bahagyang humina after makatawid dito sa Western Visayas. Ito po ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 130 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong maabot sa 180 kilometers per hour. Malakas na bagyo pa rin po ito at yan po ay kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang bagyong Tino po ay unang naglandfall kaninang madaling araw o around 12 midnight dyan po sa may Silago, Southern Leyte. Dumaan po yan ng napakalapit sa Camotes Islands pero hindi na po yan naglandfall dyan. Yan po ay muling naglandfall naman kaninang umaga around 5:10 ng umaga dyan po sa may Bourbon, Cebu at muli po naglandfall sa may Negros Occidental, sa may Sagay. 6:40 naman po yan ng umaga at tanghali. Yan po ay muling naglandfall sa may San Lorenzo, Guimaras at muli pong naglandfall dito po sa Iloilo City around 1:20 PM naman ng tanghali. At kasalukuyan, kakatawid lang po niya ng Antique at nandito na po yan sa may Sulusi. Babaybayin po niya ng Sulusi patungo dito sa northern portion ng Palawan ngayong magdamag. Diyan po yan makaka-apekto hanggang sa makalabas na ng West Philippine Sea bukas ng umaga at palabas na po yan ng madaling araw ng Thursday sa ating Philippine Area of Responsibility. So may possibility pa po yan magkaroon ng pang-anim na landfall if ever sumabit po yan sa mga isla dito sa northern portion ng Palawan. Sa ngayon, meron pa rin tayong malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito po sa Bagyong Tino. Sa katunayan, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ng Pag-asa dito po sa mga areas ng Antique, ang central at southern portion nito, ang Iloilo, ang central at southern portion nito, maging dito sa Guimaras, kasama na po dyan itong isla dito po sa Cuyo Islands, dyan po sa may Palawan, kasama po dyan ang Calamian Group of Islands. Samantalang nakataas naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ng Pag-asa dito po sa ilang lugar ng natitirang bahagi ng Antique, kasama po dyan ang Caluya Islands, Aklan, Capiz, natitirang bahagi ng Iloilo, Negros Occidental, kasama na rin po dyan ng Negros Oriental, ang northern portion nito at ang central portion nga ng Negros Occidental. Maliban po sa malalakas na bugso ng hangin, meron pa rin tayong malalakas na pagulan na directly associated dito po sa pagtawid ng Bagyong Tino. Sa ngayon, nanggaling na po yan dito sa western section ng Visayas at ngayong magdamag, aasahan po natin yan dito sa malaking bahagi ng Palawan, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Mindoro. Again, ito po ay mga torrential rains na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto niyan. Maliban dyan, meron din po tayong mga pagulan dito po sa mga areas na malayo sa mismong bagyo, ang areas ng Bicol Region, Calabarzon, kasama na po dyan ng Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, maging dito sa eastern section ng Northern Luzon. Dahil naman yan, doon sa ating indirect effect ng pagtawid ng Bagyong Tino, yung ating tinatawag na shear line. At pagpapatuloy pa po yan hanggang bukas habang nandito sa may West Philippine Sea ang Bagyong Tino. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na ito at mga malalakas na bugso ng hangin na mismo dito po malapit sa mismong Bagyong Tino. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo.